4 na minuto makalipas sa 7 ng umaga. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Super Radio! Super Radio! Super Radio! Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa mga nationwide, worldwide, netwide para sa Martes ng umaga ito. Unang Martes ng Nobyembre 2020, First Tuesday, November 3 at 3 mga kapuso 2020. Super Radio! Patuloy ang ating bantay bagyo. Ang bagyong Shoni naman ngayon ang patuloy na binabantayan ng Pag-asa na mataan sa bahagi ng Hilagang Luzon. Bilang ng mga nasawi dulot ng bagyong Rolly, umabot na sa 20 sa Kabikulan, mahigit 300,000 katao sa Bicol Region apektado ng bagyo. Pangulong Rodrigo Duterte binuweltahan ang kanyang mga kritiko na nagsabing missing in action siya sa kasagsagan ng bagyong Rolly. DILG, natukoy na ang 10 lokal na opisyal na missing in action sa lugar na kanilang nasasakupan sa gitna ng pananalasa ng bagyong Rolly. Pangulong Duterte tinalaga bilang tinatawag na vaccine czar si Secretary Carlito Galvez Jr. na siyang chief implementer ng National Task Force versus COVID-19. Dahil talang arawang kaso ho ng COVID-19 sa bansa, bumaba ng 25% sa mga nakalipas na linggo ayon sa Department of Health. Pangulong Rodrigo Duterte nagbabala na marami pang makakasuhan at masisibak na mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Full tank na ba? Mga kumpanya Takbo ng na rin. langis nagpatupad ng malakiang bawas presyo sa Uy. mga produktong petrolyo. Good news! Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio DZBB. Bantay Bagyo. Oras po natin, 6 na minuto makalipas sa 7 ng umaga. Radyo na! TV pa. Wala na po nakataas na anumang babala ng bagyo sa anumang panig ng Pilipinas. Ang bagyong Rolly ay huling namataan sa layong 450 kilometro sa kanlurang bahagi ng Iba, Zambales. Taglay ng bagyong pinakamalakas na hangin na 65 kilometro na lamang bawat oras malapit sa gitna at may pagbukso ng hangin na 80 kilometro bawat oras na lang po mga kapuso. Ayon sa Pag-asa ay nasa ang lalabas ng teritoryo ng bansa ang bagyong Rolly ngayong araw na ito. Ang sabi nga sa akin ng tanig kagabi, Joel, baka nga umaga eh. Bago magtanghali, depende yan. Lumayas ka na. Samantala, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang bagong bagyo na pangalan Shoni na namataan sa layong 575 kilometro sa silangang bahagi ng Kalayan, Cagayan. Taglay ng bagyong pinakamalakas na hangin na 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbukso ng hangin na 80 kilometro bawat oras. Nananatiling tinatawag na stationary o hindi kumikilos ang bagyong Shoni. Samantala, apektado naman ng northeasterly surface wind flow kung tawagin ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Sa norte naman ngayon, babantayan natin matapos sa Kabikulan. Makakaranas sa mga lugar na yan na bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pag-ulan. Habang ang Kalakhang, Maynila at kakaroon naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan dulot ng tinatawag na localized thunderstorm. Super Radio DZBB. Bantay Bagyo. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio! Ang oras po natin mga kapuso ay 7:08 na po, 8 minuto makalipas sa 7 ng umaga. Radyo na. TV pa. Courtesy na. Disiplina pa. Umabot na po sa 20 ang bilang ng mga nasawi dulot ng pananalasa na bagyong Rolly sa Kabikulan. Batay sa ulat ng Office of Civil Defense Region 5, 14 sa mga nasawi ay mula sa lalawigan ng Albay, kung saan isa ay sa bayan po ng Daraga, 7 sa bayan ng Ginulbatan, 3 sa Malinaw, 1 sa Pulanggi, 2 sa lungsod ng Tabaco. 6 naman ang naitalang nasawi sa lalawigan ng Catanduanes, kung saan 1 ang mula sa bayan ng Gigmoto, 4 sa Virac at 1 sa bayan ng San Miguel.
mahigit 70,000 pamilya o katumbas ng mahigit 300,000 katao naman ang naapektuhan ng bagyo sa Albay at sa Catanduanes at halos 21,000 bahay sa Kabikulan ang tuluyang nawasak habang mahigit 58,000 naman ang bahagyang napinsala ng bagyo. Super Radio. Isinailalim na sa state of calamity ang Camarines Sur matapos po ang panalasa ng bagyong Rolly. Ayon kay CAMSUR Representative Luis Raymond Villaferte, nagpasya silang magdeklara ng state of calamity para magamit agad nila ang calamity fund at matugunan ang pangangailangan ng mga sinalanta ng bagyo. Nauna rito mapilaan ng agarang tulong ang mambabatas at anak niyang si Camarines Sur Governor Mix Villaferte kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa 80,000 pamilyang pinaka naapektuhan sa lalawigan ng manalasa doon ng bagyo. Batay sa tala ng CAMSUR Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umigit kumulang nasa 251,000 pamilya o katumbas ng mahigit sa 1,000,000 katao ang naapektuhan ng bagyong Rolly. Oras po natin ay umuusad unti-unti, alas 7:10 minuto makalipas sa kapito ng umaga. Radyo na. TV pa. Umaabot na po sa 1.7 piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura na idinulot ng bagyong Rolly. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, pinakamatinding naapektuhan ang mga palayan. Anya ay 1.7 bilyong piso halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. 68% dyan ay palay. Ang production losses na ay nasa 1.7 billion pesos na po. If that would include infrastructure damages. Ang karamihan po dito po ang palay po 68%. Tinig po yan ni Agriculture Secretary William Dar. Samantala, umabot naman sa 5.6 na bilyong piso ang kabuuang halaga ng pinsalang tinamo ng mga infrastruktura. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Mark Villar, 4.5 bilyong pisong pinsala sa infrastruktura ay mula sa Kabikulan. At matapos manalasa ang bagyong Rolly, sinabi ni Villar na patuloy ang kanilang clearing operation sa 18 nasarhan na mga kalsada dulot ng pagguho ng lupa, pagbaksak ng mga poste ng kuryente at mga puno, pati na po ng baha. There are 18 road sections closed due to traffic dahil sa Typhoon Rolly. 2 po sa Cordillera Administrative Region, 2 po sa Region 3, 1 po sa Region 4, at 12 po sa Region 5. This is due to series of slides, fallen trees, electrical posts, and flooding. Itinig po yan ni DPWH Secretary Mark Villar. Super Radio. Ininspeksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lawak po ng pinsalang tinamo ng Bicol Region. Sa aerial inspection, tumambad sa Pangulo ang bagsik ng Super Typhoon Rolly. Sa larawang ibinahagi ni Senator Christopher Bongo kasama niyang Pangulo sakay ng helicopter. Unang ininspeksyon ng Pangulo ang Catanduanes na pinaka-pinuruhan ng bagyong Rolly. Sunod nilang pinuntahan ang bayan ng Ginobatan sa lalawigan naman ng Albay kung saan nakausap mismo ng Pangulo ang mga residente po doon. Ginawa ng Pangulo ang air inspection matapos siyang umani ng batikos mula sa mga netizen na nagsabing missing in action o MIA si Pangulong Duterte sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Sa gitna nito, binuweltahan ng Pangulo ang kanyang mga kritiko. Kaya nga ako nung nauwi, itong mga ugok naman sabi wala ako. I was waiting for the typhoon to pass. Then lumipad ako. Kung wala kayong patay, okay lang. Kami may mga patay, kailangan umuwi kami doon sa amin. Dinagdag pa ni Duterte na kahit nasa Davao City siya nung nanalasa ang bagyo, patuloy naman ang kanyang pagtatrabaho. Do you want me to stand doon sa White Sun ni Roy, si Mato, just to show that I am here? Kaming lahat wala because by bagyo. Ngayon, I was waiting for yung tail end ng bagyo. Then,